5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, pila ka customer na biktima sang ginaligar lechon package scam sa Kabangkalan City. Pila ka na biktima nga intra sa paluwagan nagaligar nga wala nakabaton ang ginpangako nga lechon package. Pagpangawas ng TV kag speaker sa isa ka kalanan sa Burgos Street, Lapas, Iloilo City, nakuhaan sa CCTV. Lalaki nga nasapuan patay kag nasulod sa sako sa Parola Wharf, bata sa anay BC Alcalde sa San Jose, Antique. Selebrasyon sa Chinese New Year sa Iloilo City ginbuksan na. Cultural activity hiwaton sa Biyernes, January 31. Kag may Ilonggo Girl Stars ginpakigbahay na ila pamaagi agud mangin epektibo sa ila mga karakter. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Pagpangawat ng TV kag speaker sa isa ka kalanan sa Burgos Street, La Paz, Iloilo City, nahuli kam. Duha ka suspect padayon pa ginatumod sang kapulisan. Si Kim Salinas nakatuto. Makitaan sa sining nga video ang paglabay sang isa ka lalaki nga nakaitom nga nagabitbit sang ginapatian toolbox. Nagasunod sa iya ang lalaki nga nakaputi. Las 11:21 sa isa pagid nga kuha sang CCTV, makitaan ang pilit niya pagbukas sa nakaputi nga lalaki sa puwerta sang isa ka establishmento, samtang daw kaangay nga naga-lookout ang nakaitom nga lalaki. Pagkatapos ng 11 minutos, makita na ang paggakwat sang nakaitom nga lalaki sang isa ka TV sa gwa sang establishmento. Nakitaan man ang pagsulod sa establishmento sa nakaputi nga lalaki kag pagliso sa sa CCTV camera. Nakuhaan man sang CCTV ang itsura sang nakaitom nga lalaki. Ang duwa ka mga lalaki, ang mga sospek sang pagpangawat sa isa ka kalanan sa barangay Burgos, Mabini, La Paz, Iloilo City. Sang Domingo, Enero 26 sang aga natukiman sang tagiya sa kalanan nga nadula na ang 36 inches nga TV kag isa ka speaker. Ginabanta na kabalor si 10,000 ang ginkawat nga makagamitan. Nadula man ang 500 pesos nga nabutang sa ila kaha. Nagaarkila lang kuno sila sa lugar kag sa paviya pa nagapauli. Pagsulod ko, na notice ko nga ang kabinet bala namon sang metrohan bukas, kuryente sa speaker namon galaylay na. Tiyamba lang ba ko sila ang nakawatan tang speaker ta nadula. Gilayon nga ginpablator ang insidente sa kapulisan. Sang makitaan sang Lapas Police ang video kag laragway sang sospek, gilayon sila nga nagpadulong sa isa ka barangay sa pagtumod sa sospek, apang nagnegatibo ang ila pagkumpirmar. Medyo nagaanggid lang sa itsura man sang na-capture sa CCTV. Pero ang gin-follow up naton sa isa ka lugar dire sa Iloilo City, nangin negative kay tungod ang person niya ginkanto naton nakaditin sa isa ka custodial facility. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa identity sa mga sospek. Ginapatian man sa kapulisan nga ang unod sa pulang nga toolbox ang gingamit sa pagbukas ng gate sa kalanan. Suno kay Mira, sa 7 katuig nga pagbaligya sa lugar, ini ang 11 nga tion nga siya ang kinawatan. Piktado gid nga ginaano kana bala nga anytime pwede kaya isudlan. Bili nga na sang gamit subong hindi na hindi na barato-barato. Bangod sa insidente, ginapadoble halong sang kapulisan ng publiko, agud hindi man mabiktima. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Lalaki nga nasapuan patay kag nasulod sa sako sa Parola Wharf, bata sang former Vice Mayor sa San Jose, Antique. Illegal nga droga ginasundan nga motibo sa pagpatay sa biktima. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Parola Wharf. Zen? Jert, may mga sospekta ang Police Station 1 sa pagpatay sa lalaki nga nasulod sa sako nga nasapuan diri sa Parola Wharf.
Matapos masapwan ang bangkay sang lalaki nga nakasulod sa sako sa Parola Wharf Domingo sang aga, inyang ginkilala sang kapulisan kay Angel Brandon Salazar, 29 anyos kag tumandok sang San Jose Antique. Ang kumpirmasyon ang nakuha sang kapulisan sa himata sini nga positibo nga nagkilala sa bangkay. Base sa statement sang pamilya sa kapulisan, Enero 22, Miyerkules nga adlaw sang ila iniulihi nga nakita. Naglisensya pa ini nga magapadulong sa Iloilo City. Nagwa man sa investigasyon nga si Salazar ang bata sang anay vice-alkalde sang San Jose kag anay tokhang surrendery. Ginapadalman sa kapulisan ang pagpatay sa biktima. Ilabi na nga tumalagsahon ang pamaagi sa paghimo sang krimen. Matandaan nga may mga hollow blocks pa sa sulod sang sako kag ginburambudan pa ini sang cyclone wire. May pilas sa ulo ang biktima nga posible ginlampusan sa matiga nga bagay. Hindi pa madeterminar kung ang mga lagob nga nakita sa lawas ng biktima ang tugas sang pagkastigo. Definitely no, ang scene of incident hindi diri sa dito mismo sa nakitaan sa iya no, kundi naanod na sa isang tubig dito nadala sang tao amo na nga nakita siya dito. Ginalantaw nga ang gulo sang PNP sa pagpatay kay Salazar amo ang kaangtanan sa iligal nga droga. Isa pa lang ang aton nga ano, gina-establish naton nga motive amo na ang drug related case no, nga amo na. Pero hindi pa naton gid ma-confirm gid tudo no, kaya ang mga dokumento takulang pa gid man. Amo lang natin ang aton nga mayara lang kita gina-foresee nga something dira nga aton nga pakadto nga aton nga investigation. Sa subong may mga suspect na o kun grupo nga ginaimbestigaran ang kapulisan nga posible konektado sa krimen. Matapos nga personal nga nagpadulong ang mga investigador sa San Jose Antique. Apang hindi pa mabuyagyag ang identity sa mga ini. Gintiwaan sa news team nga makuhaan sang reaksyon ng pamilya Salazar sa San Jose apang wala sang tawo ang ilapuluyan sang ginpadulungan. Jared, plano sang pamilya Salazar nga ipaidalang sa autopsy ang bangkay sang biktima sa National Bureau of Investigation agod matetermina ang kabangdanan sang iya kamatayon. Jared? Madamo gen nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kauputa si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Sa Negros Occidental naman, pila ka mga nabiktima sa ginaligar lechon package scam sa syudad sang Kabangkalan nagreklamo. Ginareklamo, nagpatag. Yan, balita nga itong gintutukan. Nagahilibion nga nagatubang sa GMA Regional TV ang high school teacher sa Kabangkalan City nga si Ma'am Lizanet Tahom. Nobyembre 2024 sang nahaylo ini nga magsulod sa paluwagan. Apang sa Baylo Kwarta, lechon package ang makuha sa mga nag-interest sa grupo nga swak sa dalago nga handaan. Magluwas sa lechon baboy, may iban pakaputahe nga nakalakip sa package ang grupo ang ginatawag Pack Meals. Gani, isa si Ma'am Lizanet nga nagkuha sang isa ka slot sa paluwagan nga nagabalor sang 5,000 pesos. Bangod nga naengganyo pagid nga sarang niya mabakal ang iban nga slot nga wala nabayaran sang iban nga miyembro. Ang ihasar nga members ang paluwagan may palso, that is why ginpasalo iya sa akon. So sir, naingganyo ko sir, siyempre sir, awak pa man bala sir, kung nga nang may pasalo ko di ng 5-5. Nagdamong nabakal sini nga slot kutob nga nalabot kuno sa masobra 240,000 pesos ang iya na invest. Bangod nga, ang nabakal sini nga slot ang ginabaligyaman sini sang tag 6,500 pesos sa mga kaangay nga manunudlo, pulis kag profesional sa Kabangkalan City. So sir, naingganyo ko sir, damo-damo na sir ang mga nasalo ko, hasta nga na nag-accumulate ang amount. Nagpa-order ko kaya sir, kay successful sir mo. Wala man ko nakapaminsa. Sa una, nadayon man kuno pag-deliver sang food package tubtob nga sang January 19. Sa highlights, sang sinulog sa Kabangkalan. This is a isanan kalechon package ang wala kuno na deliver sa tag-iya sa paluwagan nga ginhingad lan sini nga si Socorro Marie del Rio Marua. Magluwa sa iya, may iban pa kuno nga nagareklamo kay Socorro. Depensa naman sini, naalangan kuno inibangod nagmasakit ang bata. Hindi kay ko scammer. Kung nag-scam ko, sir, pwede na December wala ko delivery. Ang amo lang itong January 19, ang ako wala deliver. Nagdangop na sa NBI Bacolod kagkapulisan ang mga tagreklamo. Samtang, nagapanindugan naman si Socorro nga matamaton sinibayad ang kwarta sa mga tagreklamo. Kasi pinaguba naman ko sa Facebook kasi actually mabaydan yung buo. Pero hindi ko yan mag-settle. Galing kay ang iya, sir, gusto is settle. Kasi ang buo gid. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, selebrasyon sa Chinese New Year sa Iloilo City ginbuksan na
Bacolaudiat Festival 2025 sa Bacolod City magasugod naman sa Biyernes. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kong Hei Fat Choy. Formal na ginbuksan ang selebrasyon sang Chinese New Year sa Iloilo City sa isa ka mall sa Mandurriao kahapon. Nagpasalida sa performance nga nagapakita sa kultura sa mga Chinese ang 4 ka mga Filipino-Chinese schools. Ginhiwat man ang ay dating kag blessing sa mga dragon kag lion sa pagpati nga magapukaw ini sang espiritu sa mga tinuga kag maghatag sang gahom sa pagtabog sang malaing espiritu kag mag-abi-abi sang grasya kag swerte. Sa downtown area sa syudad, nagsugod naman hiwat sang traditional nga dragon dance ang Iloilo Cultural Foundation Incorporated sa pila ka mga establishmento. Believe ang Chinese nga ang dragon ka brings ang luck, ang lion amuman. So, nagalagaw kami. Kung sino man ang may invite sa amon, dira kami kadto. Isa ka Thanksgiving Mass ang hiwaton sa Santa Maria Parish Church, buwas sa aga. Hiwato naman ang parade, cultural show kag fireworks display sa Iloilo Freedom Grandstand sa Enero 31. Sa Bacolod City, full swing na ang pagpatukod sa mga stage sa nagkalain-lain nga festival site. Ilabi na sa Dalan Lacson nga isa sa mga sentro sang kahiwatan, sumugod sa Biyernes tubtob sa weekend. May temporary road closures na nga ginpatuman. Bangod na tuon ang Chinese New Year sa Miyerkules Santo sa lunar calendar. May pila ka pre-Bacolaudiat events nga hiwaton sa Yuan Thong Temple sa Barangay Villamonte nga sentro man sang kahiwatan. Paagi sa Proclamation No. 727 ni PBBM, special non-working holiday buwas Enero 29 sa bilog nga pungsod bilang pag-ugyon sa selebrasyon sang Chinese New Year. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso cast naman sa My Ilonggo Girl, ginpakigbahin ang pamaagi kung paano mangin epektibo sa ilatag sa ka-role sa serye. Nakatutok Cesar Dalay. Dako nga bagay para sa mga Ilonggo nga mapakigbahin ng matahom nga mga lugar, manamit ng mga pagkaon, kag kultura diri sa City of Love, pinaagi sa isa ka serye sang GMA Network nga My Ilonggo Girl nga ginabidahan sang star of the new gen nga si Jillian Ward. Ganito man kadako ang suporta kag pagpalangga sa mga Ilonggo sa series nga malantaw kada 9:35 PM sa GMA Prime. Siliwat nga pagbisita sa mga bida sa Iloilo City para sa Dinagyang Festival 2025, ginpakigbahin sa mga ini mga bagay nga ilagin palangga sa City of Love. Kag syempre ang ilang mga pamaagi kung paano mangin effective sa ilatag sa ka-role sa series. Si Michael Sager grateful kuno nga magkatrabaho ang star of the new gen kag sa natural nila nga chemistry. It's not just to earn, to get the fame, to get recognized. No, it's kumbaga it's for the people. And itong panggabing show na to, it's the third slot, late night. We wanted to make people smile. Bilang kontrabida sa series, hindi malikawan nga madamo sa inuugot sa karakter ni Yaser Marta, pero in real life, hindi kuno sila pareho. Grabe kasi yung character dito ni James, pero siguro I can relate dun sa pagiging may pagka-hopeless romantic din siya. Siguro I can relate dun sa kung gaano niya kamahal si Venice. Ginpasalamatan naman ni Jillian ang suporta sa mga Ilonggo. Kinamog kuno sa mga bagay nga yagin palangga sa Iloilo City. Yung mga Ilonggos, sobrang lambing talaga. Kahit nagagalit na, parang bumubulong pa rin eh. Sobrang lambing po magsalita. So, ang gaan ninyo kasama, yung environment, sobrang nakaka-uplift lang siya ng spirits. Sobrang positive kasi. Siyempre, I love how loving Ilonggos are. Upod Kirmel Porquia, Tess or Dallas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 4 katonelada nga basura na kolekta sang Iloilo City LGU sa bag-o bukas nga Iloilo River North Bank Road o Sunset Boulevard. Pag-turnover sang proyekto, ginhingyo na sang LGU sa DPWH agod makapatuman sang pagsulundan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Plastic bottles, plastic cups, botelya sang makahulubog kay limnon, kag iban pa nga basura. Ang natalupangdan nga nagalinapta sa Sunset Boulevard sang nagliligad yung mga inadlaw. Naglabot sa 4 ka tonelada nga basura ang nakolekta sang Iloilo City General Services Office, sumugod niya ginbuksan ang lugar.
Ginako sang LGU nga madamo ang naga-park shot o kung nagapadulog sang salakyan kag mag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa lugar. Gintuad man sang alkalde nga nagareklamo sang gahod ang mga tagiya sang kondominium malapit sa lugar apisar kaagahon na. Bangod sini, plano sang LGU nga magpatuban sang nagkakaigo nga pagsuldan agud ma-regulate ang aktibidad sa lugar. Plano nga butangan sang basurahan, portalets, benches kag CCTV camera ang lugar. Pahamtangan man ini sa mga green guards. Nakita naton may mga garbage na nahaboy sa river, no, kay mabudlay mag-recover sa mga waste sa aton river banks. Agod mapatuman na ang mga plano, naghingyo na si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Department of Public Works and Highway 6 sa partial turnover sang Sunset Boulevard. Katahom gid sang Sunset Boulevard, we are very happy, but we have to make sure also that is clean, no? Hindi pa matumod sang DPWH 6 kung saan masuguran ang partial turnover sa lugar, bangod sa karon padayon pa ang konstruksyon sang viewing decks. We are now studying all these projects kay ang projects na ongoing pa, may 3 pa sa viewing deck na wala matapos. But we can also turn over it partially so that the corresponding ordinance maihimo ni Mayor. Ginahinyo sang Iloilo City LGU ang mga nagakadto sa Sunset Boulevard nga ipatuman ang Claygo o kung clean as you go para mapabilin ang katinlo sa lugar. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. O mga pasaway sa Bacolod City, duha ka hubog nga lalaki. Gindako matapos wala nakabayad sa ilagin ninom sa isa ka bar kag nakuhaan pa sang replika sang pusil. Yaring balita. Ginaresto sa kapulisan ang mag-abyan nga alias Lemuel, 32 anyos, sang barangay Bagtik, Silay City, kag alias De Kralps, 34 anyos, sang barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang duha, nag-inom sa isa ka bar sa barangay Singkang Airport kagahon sa Lunes, agud mag happy-happy. Sunod sa kapulisan, naging masabad ang duha, rason nga nakakita sang kontra. Kay bisa weather to sir, during dito, nagka-commotion na sir, kinatakan man ang mga nagailinom dito, mga ginmab sila sang mga nagainom. Sang ginsukot na sang bayad sa ilang gininom, nanindugan ang duha nga katapos sila sang CIDG kag, hindi sila magbayad sa ilang in-order. Sang ginsukot sila sang weather, muning ginggabot niya ni ang replika niya nga 45. Kag naghambal nga hindi kami magbayad kay taga CIDG kami. Mo pa na aton nga imbestigaran sir kung nga may dala sa sina nga butang. Depensa ni alias Lemuel, ang peke nga pusil, ang inughatag niya kung taning isa iya himata. O yung po ka-expect ang matogo, sari-sari na dibinom namin pero sa bahiyan po, in-order ko siya para sa pangtiro. Ito kung hindi ka mo ilagana. Nadala ko. Wala pa natigayon ang pagpasaka kung taning isang kaso nga usurpation of authority bangod sa kakulang sa dokumento halin sa CIDG. Si alias Lemuel, ginpasakan sa kaso nga paglapas sa gun ban, samtang ginhilway na si alias De Kralps matapos naglaps ang reglementary period. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Isa sa 6 nga nakaluwas sa pagbungguan na isang auto kag truck sa Haro, kritikal sa ospital. Driver sang wing van ginpagwa na sa kustudiya sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Yara na sa estable nga kondisyon ang 4 ka mga sakay sang auto nga nakabunggo sa wing van sa takas Haro sang Lunes sang kaagahon. Ang kahimtangan sang duha nila kakaupdanan ang padayon pa nga ginatutukan sa ospital. Sunod sa kapulisan, kritikal si alias Bon, isa ka soldado nga taga Bacolod City kag na-assign sa North Cotabato. Madumduman nga napatay ang nagamaneho sang auto nga si Joseph Sumagyo sang Santa Barbara, Iloilo kag ang pakaisa sini nga si Rizalin Anakan pumuloy sang Dumangas, Iloilo nga nagapungko naman sa backseat. 4 sa ila nakagwa na. So stable na sila. Ang isa ara pa Japon sa ICU. Then ang isa, so wala pa kami update kung nakagwa siya kay bali iya tiil to. Naestablisar sa investigasyon sang kapulisan nga nag-overtake ang auto sa ginasundan nga pick-up kag wala makabalik sa lane sini rason nga nakabunggo sa nasugata nga wing van nga may karga nga plywood kag ginamaneho ni Freddy Serios. Base sa mga nakakita dito kag sa debris nga nagilapta sa dalan, nagilapaw ni sa piyak nga lane ang auto. That is why nga nagbungguan ay sila. Then may nakuha man kami nga CCTV, galing medyo layo siya.
Naglaps na ang reglementary period sang drivers sang wing ban na gani ginpagwa na sinisang kapulisan. Ginahulat na lang sa karon ang desisyon sang pamilya sa mga biktima kung mapasaka sila sang kaso. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa iban pang balita, gin-dismiss ng Department of Justice ang 98 counts ng reckless imprudence resulting in homicide nga kaso bato kay anay Department of Health Secretary kag subong Iloilo 1st District Representative Janet Garin kag iban pa nga akusado sa Dengvaxia issue. Base sa resolution sa DOJ, ginmanduan ng Prosecutor General nga bawion ang reklamo sa Regional Trial Court sa Quezon City. Nakitaan nga wala sang prima facie case with reasonable certainty of conviction batok sa mga ginreklamo. Ginpahayag sa DOJ nga ang mga respondent ang wala sang salabton ug wala sang malisyoso nga intensyon ang mga ini. Dugang pa sa DOJ nga wala madeterminar ang koneksyon sa Dengvaxia vaccination sa kamatayon sang pila ka kabataan nga ginaligar sa complaint affidavit sa mga tagreklamo. Dako naman ang kalipay sang kongresista sa pag-dismiss sa kaso. Gintiungan sa news team nga makuha sa bahay ng Public Attorney's Office nga nagpanguna sa nagpasaka sang mga reklamo apang wala sang nagasabat sa ila mga contact number. We are very happy. I believe dugay ron giniya, this has been a long-awaited justice para sa mga doktor, sa mga scientists, kag sa mga eksperto kay tiathag man katama nga gin politika, no, ang ikaayong lawas. Public health was politicized. Mga puso, siya naman ka mga kandidata nagpaindis-indis sa kanyang kagkaalam sa Linay sang Kawayan 2025. Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez kag Sparkle Star John Rex naging kabahin sa Grand Coronation Night. Nakatutok, Irene Pedreso. Bilang simbolo sang pagpasalamat sa bugana nga ani, masadya nga ginihiwat ang tuigan nga Lubay-Lubay Festival sa Banwa sang Kawayan. Ini man ang nangin oportunidad para ipakita ang mga produkto sa mga mangunguma. Ang 25th edition sang Lubay-Lubay Festival nangin mas espesyal sa ginpa-level up nga tema kag production sang search para sa Linay sang Kawayan 2025. Halin sa production number, swimwear, evening gown, kanya-kanya nga poise and bearing ang siyam ka mga linay. Ang mga linay, ginkilig sang nagwa na si Sparkle artist John Rex kag nagharana. Mas nag-init pa ang kompetisyon sa Q&A. Ang isa sa mga nagserbe as judges, si Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez. Sa uli, ginkoronahan bilang linay sa Kawayan 2025 si Alicia Crizel Escultura. Sa mga tao nga nagapatigid sa akon, na nag-entrust gid sa akon, nga kaya ko ni kapasalamat gid ko sa ilang. Kabay pa na this will be the start sa partnership sa LGU Kawayan and then the GMA network. Sa malipot nga tion, madamo kuno sang dalon nga memories ang Kapuso Stars kaupod ang fans. Sobrang init ng pagtanggap ng mga Kawayanons. Maraming salamat po for being here. Alam mo yung quality ng girls na meron sila dito for national pageant talaga. Upod Gerowel Bangoy, Irene Pedreso. One Western Visayas. Mga kapuso, mas mabatsaga naman ang katugnaw sa tiyempo sa Madabo nga lugar, ilabi na sa bahin sang Luzon. Magluwasamihan, nagka-apekto man sa pungsod o kung nagka-apekto man sa pungsod ng easterlies pati man ang shear line. Subong adlaw, na-record ang 9.6 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. 11.8 degrees Celsius naman sa Baguio City, 15.6 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes, kag 18.4 degrees Celsius sa Calayan, Cagayan, kag Tanay, Rizal. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may lapta-lapta nga ulan sa pilakabahin sa Western Visayas, sakip na sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros Island Region. Mabasog ang ulan sa pila ka lugar, gani imangin alerto gihapon sa posible baha, di gani landslide. Posible gihapon ang ulan sa iba't mga bahin sa Pilipinas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Baligyan na isang perdon para sa kapiyastahan sa Nuestra Señora de la Candelaria, nagsugod na. Archdiocese of Haro kag kapulisan handa na sa pagdagsa sa mga deboto. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Amat-amat na mga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria sa pagbakal sang Perdon Candle sa Libreria Candelaria sa Haro Metropolitan Cathedral. Dako ang importansya sang perdon sa debosyon sa mga Ilonggo. Si Manang Lilibeth upod ang Iyabana, nagbakal na sang perdon bilang preparasyon sa prosesyon sa Haro Fiesta. Importante gid kay may symbolize diri sang ang Candelaria kag every year amo nahimo nam ka bakali kami diri kag ginahimo magprosesyon bala ginamo ginabitbit maglibot diri. Si Angelica antes magpauli sa Bacolod City, nagbakal man sang perdon bilang regalo sa iya Iloy. Subong na kumis naka-visit kay birthday man sa akon mama sa Feast of Candelaria. So do kami sa gift naman sa akon mother. 5 kaadlaw antes ang kapistahan, preparado na ang Archdiocese of Haro. Umpisa pa sang January 24, handa na ang simbahan. Sa February 1, hiwaton ang reenactment sang coronation sang Lady of Candles nga natabo sang 1981 sa pagbisita ni St. John Paul II. May duha ka high mass nga hiwaton sa adlaw mismo sang kapistahan sa February 2, alas 7 sa aga kag alas 5 sa hapon. May napulo man ka mga misa nga hiwaton sa sulod sang cathedral kag 11 ka misa sa John Paul Gym sa sulod sa gihapon sang cathedral premises. Nag-prepare na gid ang mga pagdagsa sa mga devotees sa uman naton nga madamo gid ang mga kadtuman sa subong nga tuig kay expected gid man ina tungod kay ti patron siya no sang Western Visayas. Ang kapulisan nagapanghanda naman sa deployment bangod sa ginalauman nga pagdugok sa mga deboto kag mga magapamiesta. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa sining nga CCTV video, makita ang madasing nga dalagan sang pick-up, tubtob naglapaw ini sa pihak nga lane, kag nakabunggo sa nasugatang nga auto sa barangay Quintin Salas, Haro, pasado las 2 subong lang nga hapon. Suno sa kapulisan, ginapahayag nga napiyungan ng driver, rason nga wala sini na kontrol ang manibela. Bangod sa mabasko nga impact, nagtiyog ang auto nga nabunggoan sini, kag nakabunggo sa isa pagid kasalakyan. Ang pick-up naman, nakabunggo pagid sa isa kasalakyan nga nagapundo sa dalan. Wala sa may nasamaran sa insidente. May inisyal na nga pag-istoryahan ang mga driver nga imbolbado sa aksidente. Masobra isa kagatos ka pasahero nga padulong kuntani sa Toledo Port sa Cebu ang na-stranded sa port sa San Carlos City kahapon, Enero 27. Suno sa Coast Guard Northern Negros, nakalarga na ang barko nga ginsakyan sa mga pasahero nga padulong kuntani sa Cebu. Apang bangod sa mabaskong nga balod tugas ang malain nga tiyempo, wala nakadungga ang barko kag ginpabalik sa San Carlos City Port. Sa karon wala pa sang abiso ang PCG kung magabalik na ang biyahe padulong sa Toledo. Kapin 50 ka mga pasahero ang nagapabilin sa gihapon sa port sa San Carlos City, samtang ang iban ang ginpili nga magpauli anay. Masami nga pagbugas ang aso nga may upod nga abo sa Mount Canlaon makabig na nga eruption o kon paglupok. Suno pa sa Fevals, nakatutok Aileen Pedreso. Sa sulod ng 24 oras, 3 ka beses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang Mount Canlaon suno sa Feebox. Nagalawig tubtob 30 minutos ang kalawigon sang pagbugas ang aso sang bulkana. Gani nagpagwa na sang eruption notification ng Feebox nga ginakabig na nga eruption ukon paglupok ang masami nga pagbugas ang abo sang Mount Canlaon. Technically, kung may ginapagwa nga materials ang vulkan, makabig na sa eruption. Pero ang kinalain daw yung sang nag-iikan tayo sang December nga mga ash emission. Wala siya sang mga seismic signal. Mahimo man nga kabigon nga minor eruption ang masami nga pagbugas ng abo sang bulkan suno sa Feebox. Hindi kaangay sang major eruption nga nagluntad sang tinalikdan nga June 3 kag December 9, 2024. Bangod sa padayon nga aktibidad sang bulkan, lauman suno sa Feebox ang mas mabaskog nga paglupok sini. Ilabi na ang pag-ilig sang lava gikan sa crater sang bulkan. Hindi man siya as big as December 9 kag June 3 natin nga eruption. Kung mag-culminate ang ating nga activity, pwede na may lava flows or mas bigger nga explosive eruption. Sa pihak sini, nagapabilin sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon, kagyara sa gihapon sa 6 kilometer ang Permanent Danger Zone.
Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton kapuso abroad, madamo gyud nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.